Ano yung masasabi niyo, attorney, sa naging pagbisita ni Secretary Vince Dizon dito po sa Camarines Sur kahapon? Ano ba ang inyong pananaw do'n, attorney? Napakaganda niyan kasi yun nga, as I said, na mamamagnify yung problem. Kasi bata pa tayo, parang ano na yan eh, on and off na yung paggawa ng national highway na yun from Manila to Bicol. Lalo na ngayon, di ba? Parang ang hirap, parang maayos. Tapos bigla na naman masisira na naman, papaayos na naman. So I think it's high time na the national government should really put serious note on this issue. Kasi ang Bicol is one of the very important points sa mga, especially sa ating ekonomiya, pag-transport ng mga goods from farm to market road to Manila. Kasi because of that, nagmamahal yung mga ating bilihin. Di ba? So I think this is a good sign. I think the present administration is serious about the current issues. Alright, very well said agad, attorney. Eto, attorney, dito sa pagbisita ni Secretary Dizon, may mga na-find out na agad siya ng mga irregularity, especially dito po sa Del Gallego. Do you think, attorney, itong mga irregularity ito maiko-connect kaya natin ito, attorney, sa mga nangyayari ngayon na halimbawa sa flood control, sa mga korupsyon, attorney Benjamin? Definitely, kasi interconnected naman yan eh. The budget comes from the national government, di ba? Saan naman nila kinukuha yung budget, di ba? From the secretary, di ba? So dinidistribute yan. Tapos each region may kanya-kanyang budget yan. It goes to the district engineer, di ba? Down to the last district ng region. Well, I think it is really connected. Kasi isang department lang naman yan, di ba? Yung paper trail yan, isa lang naman. Isa lang naman pinanggagalingan. So, definitely, I believe so na isa to sa magiging ma-open ang issue na to, or kung may problema man o may irregularity man, I think it should be investigated. Alright. Eto, attorney, sunod kong tanong, ano yung masasabi nyo, attorney, dito sa performance ng mga namumuno dito sa ating lugar, sa Kamsur, ano? And itong ano ng DPWH, kasi yung pagpapagawa talaga dito sa mga kalsada sa Andaya Highway, talagang sabi nga nung iba, ano eh, napaka worst daw po. So ano yung ating ano dito, attorney, masasabi? I think it should be investigated nga rin. Bakit ganun, di ba? Bakit magkakaroon tayo ng magandang study niyan? Bakit ganun na kahit pinapagawa ay nasisira, di ba? So, I think it's very important yung, I think the DNR should also connect with DPWH. Bakit? Anong issue ng sa yung lupa dyan? Bakit ganon? So, it should be thoroughly studied by each department. Bakit ganon? Diba? Alright po. Ano yung nakikita nyo, attorney, na mga advantage ngayong bumisita dito si Secretary Dizon in terms of ito nga sa Andaya Highway and sa Maharlika Highway, attorney Benjamin? Kasi I believe with the visit of the secretary, mapapagawa agad yan. Kasi ang hirap nang pumunta sa Bicol, di ba? Dati, 8 hours lang. Yun yata, it takes 16 hours. Tama ba? 12 to 16 hours ang one way. So I guess it's very, very good. Highly, very, very important for the Bicolanos that ang focus ng ating Secretary Dizon is on the current status of the national highway dyan sa Daet. Diba? Tama ba? Del Gallego, Camarines Norte, going to Camarines Sur, Del Gallego. Very important yan. So dapat ma-address yan. Para naman yung administrasyon natin, may mga pogi points din naman. Diba? Kasi yung current, ano yata dyan, hindi yata sila magkasundo or hindi sa magkaalyado, pero for the benefit of the Filipino people, dapat we work hand in hand, di ba? Para mag-improve ang ating economy. Yun lang naman. Alright, opo. Eto pa, attorney, ano yung masabi nyo, attorney? Kasi yung dati kasing secretary ng DPWH, parang hindi ginagawa yung ganito eh. Na nagbibisita sa mga lugar. Ngayon, si Secretary Dizon, bumisita dito and nakita na find out
na meron talagang mga irregularidad dito nga po sa Andaya Highway. Siguro ano yung maibibigay natin, attorney, ditong point of view sa ganitong mga sitwasyon? Attorney. Maganda yun kasi hands-on siya. So, he means business talaga, di ba? I mean, it's really for the Filipino people and for the advancement of the country. Well, I don't think he has personal interest. So, gusto lang talaga niyang makatulong sa ating bansa and to address the current issues na ating kinakaharap ngayon. And hopefully, matapos na to and then maimbestigahan, ma-file ng mga cases yung mga dapat if the administration is really serious and they have already the paper trail naman they have the documentation. Maganda, I mean, it's a good sign for the Bicolans. Alright. Dito naman, attorney, sa part ng dito sa Bicol mismo, sa Camarines Sur, sa tingin niyo, attorney, ano yung mga dapat pang gawin para itong problema dito sa Andaya Highway, sa Maharlika Highway na talagang lubak-lubak na mga kalsada, traffic? Ano yung mga dapat pang mga siguro i-improve gawin para ma-settle na po yung problemang yan na napakatagal na po na problema dito sa Bicol, Attorney Benjamin? I think again, yung transparency, yung pag-implement ng projects. Kasi kung makikita naman natin sa news, may pera naman talaga yung government. The Philippines is very rich, di ba? Makikita mo, ma-overwhelm ka, makikita mo yung budget, di ba? Yung pera, grabe. So I think it's about the people in government and they are really serious in helping and transparency in implementing, in awarding. Yun lang naman yun Actually, it's the process that's the problem The budget is there, but the problem is the process and the people handling it. Yun lang naman, I think, kahit saan naman, I think it's all about policy making and yung people who are actually implementing it. Alright, yun. Very well said, attorney. Eto, attorney, bago tayo matapos, siguro ano na lang ang ating maiiwan na mensahe sa atin pong mga listeners and viewers, especially sa mga bumabiyahe, na dumadaan dito sa Andaya Highway, and sa lahat ng mga nandito sa ating area. Sige, attorney, bigay ko ulit sa inyo ang linya po. In this time memorial, the Filipinos should learn kung sino yung buboto natin. Di ba? I mean, huwag na tayong magreklamo. Di ba? I mean, it is us. Kahit naman may kasalanan dito It's our leaders are voted by us. So kung ano man yung results, tanggapin natin. And we should, dapat tayo next time, we should know better. Yun lang naman I mean, it's on us. Nasa atin yun Di ba? Yun lang.